Maraming salamat po sa Bombo Radio sa opportunity na mailahad namin o maibigay ng informasyon tungkol sa nalalapit nating examination para sa Philippine Army or yung tinatawag nating Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test. Muli po ay binabati ko unang-una ang mga tagapamuno po ng 702nd Brigade at ang 1st RCDG tsaka ng 71st IB na may hawak po ng province ng Pangasinan. Yes, sir. At dito, Sergeant, ano po yung mga pwede nating maibahagi, lalong-lalo na sa mga nagnanais siguro na maging Army? Ito yung pagkakataon nila para sa ganun ay makasali dito nga sa Army dahil talagang kinakailangan ng mga Army dito sa ating bansa, Sergeant. Yes po. Unang-una po, si Philippine Army po ay nagtungo na mismo dito sa mobile recruitment natin or yung mobile testing natin na gaganapin sa May 25 to 28 sa University of Eastern Pangasinan sa Binalonan Campus. So, inimbitahan po namin lahat po ng mga kabataan or mga aspiring po natin ng Philippine Army. Ito na po yung unang step natin upang makapag-proceed po tayo sa application process ng Philippine Army. Kaya dapat makapag-take po sila ng tinatawag nating APSAT or the Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test. Yes po. At dito, Sergeant, ano po yung mga pwedeng requirement at mga dadalhin ng ating mga nais na mag-exam or mag-apply o sumali sa Philippine Army? So, sa nalalapit po natin na examination sa darating po na Mayo, unang-una po ay si Philippine Army ay may dalawang courses na ino-offer. So, ang unang courses po natin ay yung Officer Candidate course para po ito sa mga college graduate po or sa mga estudyante mo natin na graduating ng any 4 years course. So, yung pangalawa naman po is yung Candidate Soldier course. Dito po yung mga kabataan po na nakapagtapos po ng K-12, college level or college undergrad. Yes. So dito, sir, so dalawa itong ating pagpipilian. Yung mga qualification, ano po yung mga hinahanap natin sa ating mga Army? Yes po. So, ang qualification po natin sa officer candidate course po, unang-una po dapat sila po ay graduate ng any baccalaureate degree, no? Tapos, natural born Filipino. Sa lalaki at babae po ay 5 feet height po. And physically and mentally fit at may edad na 20 years old po na but not a day older ng 27. Tsaka no pending any cases po sa court. So, ang requirements po, dapat po nilang dalhin ay mga original tulad ng college diploma, transcript of records, or PSA birth certificate, tsaka any government valid ID. Yes, sir. Sir, gaano kahalaga itong ganitong pag-recruit ng ating mga kababayan upang sumali sa inyong Yes. itong Philippine Army, sir? So, unang-una po, napakahalaga po na maging parte po tayo ng institusyon or ng government ng Philippine Army. So, sa pamamagitan po ng pag-exam po nila ng APSAT, pwede pong mabago ang kanilang buhay. So, si Philippine Army kasi naging modernist na. So, dati po ay kinakailangan ng mga aplikante na magpunta sa pinakamalapit na Philippine Army Mother Unit upang makapag-take ng examination or kailangan nilang magpunta sa Fort Bonifacio, Taguig City for the fixed testing. So, nag-offer po si Philippine Army ng mobile testing. Kumbaga, si Philippine Army na po ang lalapit sa bawat applicant sa ilang probinsya na endorse or magkakaroon ng pinakamaraming large pool po ng qualified na applicant natin for APSAT examination. Yes, sir. Sir, first time ba ngayong taon itong APSAT examination na dumako ang mobile ninyo dito sa ilang probinsya? So, sa province po ng Pangasinan, sa ngayong taon po ay, tama po. Ito po yung first time ulit na magkaroon ng fixed testing or mobile testing APSAT examination dito sa province ng Pangasinan. Dahil sa website ni Join the Army, nakita po namin na marami po yung mga aspiring applicants na galing po dito sa province ng Pangasinan. Kaya binigyan po namin ng pagkakataon yung province ng Pangasinan upang sa ganun po ay makapag-take po ng APSAT examination ng ating mga applicants. Nang sa ganun ay hindi na po sila pupunta sa Fort Bonifacio, Taguig City. Yes, sir. Sir, itong examination, ano po yung rating na pwede silang makapasa?
Meron po ba tayong rating nito, sir? Ang APSAT po natin or Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test ay nahati po sa 3 subject. Ang verbal, abstract, and the numerical. So for the officer candidate course po, ang kinakailangan po nilang makuha sa 150 items or 150 points ay dapat sila ay category Bravo and Alpha, which is 80 to 150. So sa candidate soldier course naman, dapat ang makuha nila is category Delta to Charlie. May points na 49 to 79. Pero kahit naman po sila ay K-12 graduate at hindi sila nag-a-apply for officer candidate course, pwede naman po silang much better po na ang makuha nila is category Bravo and Alpha.